Nandito si Bernaline Arabes. Hingi siya ng tulong na makuha ang kanyang anak. Ilang taon po yung anak niyo, ma'am? Yung babae po, sir, 7 years old. Tapos yung lalaki, 4. Nasaan po yung mga anak niyo ngayon? Nasa tatay nila po, sir. Kasal ho ba kayo? Hindi po. Oh, walang problema. Madaling kunin yun. Ba't pumapalag ba si lalaki at ayaw ibigay? Hindi ko po alam nga kung nasana po sila ngayon, sir. Nagtatago po kasi siya. May contact number ba tayo? Opo, tinawagan na po siya kahapon, sir. Sige, Bernardo Leonardo, magandang hapon po. Andito si Bernardo. Okay, papasukin na natin si Bernardo Leonardo. Magandang hapon po, Sir Bernardo. Salamat po sa pagpunta. Ladies first, sir. Madam, ayan, nakaharap mo na si Sir. Anong gusto mo sabihin kay Sir? Hindi, sir, kasi may kasunduan na po kami sa DSWD, sir, na pag weekdays po sa akin yung mga bata, kasi nag-aaral po yung isa. Pag weekends po sa kanya. Tapos nung November 12 po, hindi niya po binalik na yung mga bata. Mula nun. Ngayon, kung ano na pong ginagawa niya sa Facebook, sir, kung ano yung mga pinag-ano niyang mga kabastusan, mga sa trabaho ko, lahat po, pinagsisiraan niya ako sa mga boss ko, piniim niya lahat ng mga kilala ko po. Ba't mo ginagawa yun, Sir? Ba't mo siya sinisiraan? Nanay siya ng mga anak mo. Ba't mo ginawa yun? Sir, ganito po yan, sir. May kasunduan po kami sa DSWD. Opo. Tuwing off ko po, sa akin po yung bata. Okay. At the same time po, ako mag-handle ng mga school, fees, mga bayarin sa school. Okay. Tapos po, may kasunduan din po kami sa amin lang po. Huwag mong dadalhin yung lalaki mo sa bahay. Kasi may anak kang babae. Naintindihan po natin yun. Sabi ko sa kanya, I agree with you. please, kung wala kayong pang motel, bibigyan ko kayo pati VIP card, ibibigay ko. Papadala ko, wag lang sa bahay. Ako pa nag-down dun, sir, nag-deposit dun sa tinitirhan nila ngayon. Nagsumbong yung anak ko, sir. Halos umiyak ako, sabi ng anak ko, sir. Daddy, gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Nakita ko si mami lasing na lasing. Kayakap kahalikan yung lalaki. Kailan ka pa natutong uminom? Oh, yun Nung tayo, di ba, hindi ka umiinom? Sa'yo na rin ang galing, hindi ako nagiinom. Never ako nalasing buong buhay ko. Sa'yo na rin ang galing. Yung anak ko, sir. Oh, sige, sir. Sige, pero wag natin pakita yung mukha ng bata. Madam, Yes, sir. kung totoo itong sinasabi ni Sir, nako, sobrang Kapal kabaluktutan talaga. po yung ginagawa niyo, ma'am, Sir, na sa harap ng anak ninyo, lasing kayo at meron kayong kayakap na ibang lalaki, masakit sa bata yun. Ma'am, pwede kang kasuhan ng child abuse Kapal na mukha mo. kung totoo yung sinasabi ni Sir. Okay. Ano yung nakita mo? Yung sinumbong mo kay papa mo? Ano po, yung nasa kwarto po kami ng kapatid ko, tapos yung natulog po kami, nagising po ako, tapos nawala na po bigla si mama, tapos pagkatapos nun, nakita ko po sila magkayakap. Sinong kayakap niya? Makita, nak, magsabi ka ng totoo, nak. Alam mong hindi yan totoo yung sinasabi mo. Ang kapal na mukha mo, sir. Alam ko yung Nagdi-deny totoo, mo pa. Nard. Naglilipin kayo ngayon, hindi. Hindi kami nagsasama. Sir, pakuha, sir, yung cellphone ko sa Okay, sandali, Sara. Doon po kung naglilibin siya o meron siyang ibang karelasyon, sa batas natin, wala kang habol doon dahil hindi naman kayo kasal, wala kang hawak na marriage certificate. However, doon na lang po sa sinasabi mo kung totoo na sa harap ng anak mo may kayakap na lalaki, itong si ma'am at lasing na lasing, yun lang po ang pinupuntiri ako. Pero kung siya po ay nakipagrelasyon sa iba, wala ko kayong habol doon dahil hindi naman kayo kasal. Tapos na po ako dun, sir, eh. So, Sir. hindi ka ba Magsabi naturuan ka ng ng tatay totoo mo? Bad yung kung ikaw ay nagsisinungaling. Hindi po ako tinuruan ni daddy, nakita ko lang po. Nakainom si mama? Ba't mo alam na nakainom si mama? Bilang tita ko po, pinainom si mama ng alak. Nandun yung mga bisita sa labas na hindi ako nakipaghalubilo. Alam mo yan, kilala mo si Ate Joby, yung pinaboard ko sa bahay? Hindi, sandali mama. Nagsasabi ka ba ng totoo na merong kahalikan, kayakap si mama mo sa loob ng pamamahay ninyo? Anong itsura ng lalaki? Pumangit na po siya kasi po, lagi po siya nagdadrive. Ano ibig sabihin nun? Driver siya? Pumunta po siya sa libing na lola ko. Inikot-ikot niya para mahanap kami. Anong pangalan ng lalaki? Michael Ributaso. So, ma'am, sino po yung si Michael? Ano po siya, sir, barkada po na, dati po siyang katrabaho ng sir, kapatid ko sa probinsya. Sa Rakal po kasi nagtrabaho yung kapatid ko. Ngayon, sir, pumunta po dito yung kapatid ko. Niyaya po siya sa bahay. Nung birthday, una po nung pumunta ng birthday, August po.
Birthday na kapatid ko, sir. Next po, nung birthday ko po. Nandun po yung mga kapatid kong lalaki din po, sir. Okay. So, yung si Michael, ang sinasabi ngayon nitong bata na nakita niya, nakayakap mo. Opo. Bakit mo kayakap? Hindi po talaga totoo yun, sir. Mamatay man po ako dito, sir. Wala po akong ano, sir. Nung magtabi kami sa upuan, sir, hindi ko ginawa yun, sir. Yung may ano kami, sir, nakaka-chat ko nga, sir, kasi yung bahay namin, sir, 7,000. Ngayon, nagkasunduan kami sa DSWD, sir. Ang ibibigay niya lang po is grocery. Kasi ayaw daw niya po akong bigyan ng pera, sir, kasi baka ipang motel ko lang. Mula nung nagkasundo kami, October 15, hanggang kinuha niya ng November, ang binili lang niya sa akin, sir, gatas ng bunsong bata. Wala nang iba, sir. Sabi niya, bigas, wala, sir. Nandyan yung mga text na Okay. sa ako na. Pero bago ang lahat, bakit ho ba naging sour ang inyong relationship? Bakit ho? Lately kasi, sir, nung nagkasakit na po yung nanay niya, ano na po siya, sir, masyadong, naintindihan ko yun, sir, kasi lagi siyang kulang sa tulog. Pero yung puro na lang maririnig mo araw-araw, king mo, gano'n na lang, ma'am, sir. Iti-text ka ng gano'n. So yun ang dahilan kung bakit Tapos, hindi pag na mainit naging maayos yung ang ulo, relasyon nyo. anak ko, naalala mo, di ba, nung before ako nagplano na uwi tayo ng probinsya, pag uwi ako sa bahay, umiiyak ka, may kurot ka, sabihin mo sa akin, Mama, iwanan na kasi natin si Daddy. Nalala mo, pag nag-usap kami ni Tita Gisa mo, ano sasabihin mo sa akin, Mama, tumigil na kayo, nandiyan na si Daddy, maririnig kayo. May kurot siya. Sino kung nagkurot sa kanya? Daddy niya po, sir. Kinukurot ka ng daddy mo? Okay, ba't ka kinukurot ni daddy? Pero nagsisi na po siya. Okay lang yun. Siyempre, dapat lang magsisi. Palagi ang kinukurot kasi nga bad ka, kaya nagsisi na siya. Ba't ka kinukurot? Dahil? Kasi po yung bunso ko po malikot po. Kaya po ako lagi napapagalitan. Okay. Father, hindi ho magandang pag-handle mo sa pagdisiplina sa bata. Hindi ho dapat kinukurot ang bata. Sir, ganito Mukhang na-brainwash mo ata itong bata para magsabi ng kasinungalingan laban sa nanay. Ikaw ang papakasuhan ko ng child abuse dito kapag napatunayan na itong bata ay bine-brainwash mo. Kasi kanina yung salita niya, medyo pa utal-utal siya at hirap siya. Nangangapa. Anyway, gusto ko lang sabihin sa iyo, sir, yung sitwasyon. Regardless whether you were telling the truth or not, the fact na hindi kayo kasal, the child automatically goes to the mother. Pero sa ganito po kasi yan may kasundo. Pero meron kang karapatan na bisitahin yung bata. Nangyari po kasi niyan, sir, may nag-aalaga po sa kanila, yung kapatid niya po. Lately po, napapansin ko may mga sugat yung anak ko, yung bunso ko po, patay yung isang kuko. Tinanong ko, sabi ko, na aksidente lang daw po. Nagulat na lang po ako, sir, nagsabi po to sa akin, Daddy, wag mo na kaming ibalik doon, sinasampal. Teka muna. Sir, kanina kasasabi lang niya na kinukurot mo siya at nagsisisi ka na at hindi mo na ulitin or something to that effect. Sir, Now, kurot ko naman, sir, sa kamay lang po kasi nag-aaway sila lagi. Tapos pinagbabati ko na sila. Sir, ako never in my life na ako'y nangurot ng tao. Kasi ang kurot hindi para sa gawain ng lalaki. Pasensya na, sir, ha? Sir, Hindi buti nga ako, sir, sa kamay. Siya sa muka, ginanon niya, nagsugat yung ng anak ko. So pareho kayo nangungurot. Sir, siya sa muka ako, sir. So paano pag nag-away kayo, nagkukurutan kayo? Ganun? Iniwan po, sir. Okay. Anyway, ma'am, Apo. Ikaw walang insidente yun na nagdala ka ng ibang lalaki sa bahay at nakikita ng mga anak mo? Sir, totoo po yun na yung si Michael, sir, pumunta sa bahay. Pero Ilang hindi beses? po ako ang nag-invite, sir, 2 beses, sir. Nung birthday ng kapatid ko at ng birthday ko. Kasi barkada nga po sila, sir, magkatrabaho sila. Taga-asa amin din po yun, sir. Barkada, naging katrabaho po siya nung kapatid ko. Matagal po sila magkatrabaho, sir. Nung nagkataon na, ngayon kasi sa Rusi na nagtatrabaho yung kapatid ko, dito siya... So ano ginawa sir. nung si Michael nung pumunta doon twice? Sila lang, sir, ng kapatid ko nagiinuman, sir. Never nga kami nagtabi sa Ikaw, upuan, uminom sir. ka? Uminom ka rin? Hindi po, sir. Hindi po talaga ako Never po ako nalasing. Nasa kanya na rin nagaling na nung kami, hindi ako naglalasing. So, imposible nag-hallucinate lang yung bata. Ate, sabihin mo nga, saan mo kami banda nakita na naghalikan? Ano po, totoo po talaga yun. Nakita ko po talaga yun. Si mama mo? Ano nakita mo kay mama mo? Ano po, nakaiga po siya tapos nakatabi niya po yun. Oh. Totoo po talaga yun. Saan mo nakita? Sa labas po ng kwarto. Sa video, sir, ang sabi niya nasa kwarto, sir. Ngayon, nasa labas ng kwarto. Anyway, sir, ganito na lang po. Ipapassess natin ito sa MSWD dahil concerned din ako sa welfare ng bata. Ma'am, pasensya na, mama, kasi may allegation at yung bata talagang pinagdidiinan niya may nangyari. Opo, sir. Dahil kung tutusin ngayon mismo, kaya kong kunin itong mga bata para sa'yo. Now, gusto ko lang sabihin sa'yo, Mr. Arabes, since hindi kayo kasal, malaking tsansa. Depende na lang kung anong findings ng MSWD, anong assessment ang maging kalalabasan sa assessment na gagawin. Most likely, kay mami. Dahil hindi kayo kasal.
Sir, kasi nag-file na ako ng complaint sa WCPU Taguig. Galing po sa child abuse case na ginagawa ng kapatid niya. In-interview po nila yung anak ko, na well-convinced po sila. Sir, May sir, psychological- okay, ibang case yun. Mag-file ka ng child abuse case laban sa kanyang sister. Pero walang bearing yun pagdating sa kustodiya ni ma'am sa kanyang mga anak. Kung siya sa kanya po mapupunta, sino po mag-aalaga? Sir, kasi dapat yung kapatid ko nag-aalaga, sir. Kasi po, kung ako po ang mag-aalaga, sir, hindi po siya nagbibigay ng maayos na sustento, sir. Okay. Then ma'am, may problema tayo kasi meron siyang child abuse case na ipinalaban sa sister mo. Opo. Sandali. Now, nadudugtong na. Naintindihan ko na itong sinasabi ni sir kanina, hindi ko masyado naunaman. Kung yan ang magiging reason mo, tapos nag-prosper yung case niya sa korte, child abuse case against your sister, hindi mapupunta sa yung bata. Hindi, willing naman po ako mag-alaga, sir. Or pwede sa nanay ko sa province. Ayaw nga lang po niya kasi pumayag. Kasi nga, mga pabaya do po kaming pamilya, sir. Yun po yung lagi niya Ma'am, sinasabi, sir. kahit sa among dali ang bata, wala siyang magagawa. Yun yan. Hindi kayo kasal eh. Oo nga po, Pero ang sir. iniulit ko lang sa'yo, kung ipapaalaga mo sa sister mo, tapos nag-prosper yung case sa korte, matatanggal sa'yo yung kustodiya ng bata. Na meron naman po mag-aalaga, sir, if ever punta po talaga sa akin yung bata, sir. Tsaka, So, hindi yung sister mag-aalaga. hindi po, sir. Kahit hindi na po yung kapatid ko na yun, sir. May ano lang po ako, sir. Complain lang po ako regarding sa province nila. Kasi, sir, namatayan na kami 9-year-old eh. Sa leukemia po. Namatayan. Hindi umabot sa ospital. Sobrang layo ng lugar nila sa ospital. Yun lang po yung kino-concern ko. Okay naman yung probinsya, sir. Pero yung mga in case na emergency tulad niyan may nangyari na sa anak ko, paano naman yun, sir? Tapos paano kung ma-assure na maalagaan yung anak ko? Hindi naman siya, sir, Sir, naintindihan kita. Alam ko na, advance ako mag-isip. So, concern ka sa welfare ng mga anak mo at malayo. So, gusto malaman paano na yung bata na hindi ko naman nakikita. Then, pwede naman ho natin pamonitor yan sa mga kinaukulan doon, DSWD, MSWD, CSWD, to monitor the situation of the children. At kapag nakita nila na yung bata, yung mga anak mo, hindi na alagaan or something, then the DSWD will act and they'll do something about that na pwedeng kunin ng mga bata at kukustodin muna nila and then maghahanap sila sa yung next in line na pwedeng mag-alaga sa mga bata dahil hindi ka dapat alagaan ng nanay dahil napapabayaan yung mga bata. Ganun po yung maging sitwasyon yan. Yes, sir. Come what may, sa nanay pa rin dahil nga po hindi kayo kasal. Pero kung kasal po kayo, marami kang pwedeng ihabol. Marami kang pwedeng idakdak. Sa ngayon, sir, kahit na anong dakdak mo, ang batas ay hindi papabor sa iyo because wala kang hawak na marriage certificate. Miss Rita Olivido, CSWD Taguig, magandang hapon po sa inyo, madam. Tapos po, sir. May custody battle po dito between the biological father and biological mother tungkol po sa kanilang dalawang anak. Hindi po kasal kasi sila. So ang sinasabi ko, mapupunta yung mga bata sa nanay. The fact na ito po ay below 7 years old and the fact na hindi pa sila kasal, di ba, ma'am? Sa nanay? Ang po yan, sir, na we're always at the interest of the children. Ang tatay ba, ilang taon na siya nag-alaga sa bata? Ilang taon na kayo nag-alaga? Sir, ever since po ako po nag-aalaga, nagko-call center po ako sa gabi, full-time yaya po ako sa umaga. 2 to 3 hours po yung tulog ko. 2-3 hours lang po ang tulog ko, sir. Chinaga ko yun, sir, kasi namatayan na kami ng anak. Since birth, ikaw talaga. Akala ko Siniyaya magkasama kami, sir. kayo tapos nag-split kayo tapos ilang linggo lang o isang buwan. Mga first 3 years, sir, miyaya kami, pero ako pa rin nag-handle, sir, lahat. Pwede yung po full-time magsalita, yaya sir. sa umaga. Kaya po, ang dati po talaga nag-alaga po is yung bunsong kapatid kong babae. Ngayon po, hindi sila magkasundo. Kasi may problem talaga siya sa attitude niya, sir. Nung nag-away nga kami, sir, kinuhaan na niya kami ng kutsilyo ng kapatid ko eh. Kaya po, umalis na yung Kapatid kapatid mo ko. nag-aalaga. Yung bunso po dati. Ngayon yung sumunod sa So, akin. Ma'am Rita, ang nag-aalaga dati pala, yung pong kapatid nitong si mother. Siguro, sir, that case, should have to be assessed muna, no? I-assessment muna po yan. Kasi you're always thinking of the interest of the child. Ang nanay kasi as of now, ang sabi niya, paalagaan niya sa iba. Anong rason niya? Bakit paalagaan niya sa iba ang bata? Hindi man kaya ko pong mag-alaga. Kaso ma'am, paano ko alagaan yung anak ko ma'am kung wala kaming makakain ma'am? Hindi po siya nagbibigay ng maayos na sustento po. Anong trabaho ng lalaki? Sa call center po, kaso ginigipit nga po niya ako kasi gusto nga niya po makipagbalikan. Nung ayaw ko na makipagbalikan, yun na po yung mga pinagpo-post niya po about sa akin sa Facebook ng kung ano-anong kabastusan. Saan po kayo, ma'am, nakatira? Sa Taguig po, sa GP Rizal po. Siguro, sir, padala na lang po yung case namin kasi mag-assessment kami po yan. And if hindi sila magkaano na dalawa, court will decide for it. Since merong allegation, ito kasing lalaki at ito yung anak na nakita raw
itong si babae na may kahalikan at lasing na ibang lalaki. So doon ako nagdalawang isip, kaya pinatawagan namin kayo para ipa-assess na lang. Otherwise, kung walang allegation, I could have done it myself without, sorry madam, without, mawalang galang sa'yo, without calling you, maobliga itong tatay na isurrender yung mga bata just because A, they're not married, and then B, below 7 years old yung mga bata. Okay? As simple as that. Period. Yes, sir, but the mother has neglected her responsibility. It's almost 1 year po, sir, nawala sa kanya. Hindi po, Pangangalaga ma'am. yung Since bata. November 12 pa po niya, pa lang po kinuha niya yung bata. Nasa akin po yung bata. Kinuha lang niya. Ayaw niya lang ibalik. Ma'am, kung Nagkasunduan na kami sa titingnan mo yung batas DSWD. natin, regardless, kahit na 1 year na hindi niya kita yung bata, the fact na hindi sila kasal, the fact below 7 years old, as long as itong sinanay, matino ang pag-iisip, hindi sugarol at walang bisyo at maganda yung environment na dadalhin sa anak niya, mapupunta sa kanyang bata, period. Yes, sir. Good. Kung yun ay wala pong mayroong parenting capacity yung nanay. Meron siyang Opo. parenting capacity, nasa tamang pag-iisip siya, maganda yung bahay na dadalhin para sa bata, below 7 years old, at hindi sila kasal, nandun po lahat pabor sa nanay. Okay? Kaya nga namin kayo, sorry ma'am, kaya namin kayo tinawagan sapagkat may allegation nga lang. Kaya yun ang gusto ko ipa-assess kung totoo nga po yung sumbong na itong si babae nagdadala ng lalaki sa bahay at nakikita ng bata na nakipaghalikan sa ibang lalaki. Yun lang talaga ang reason ba't ka namin tinawagan. Otherwise, I could have handled this myself. Madam. Okay po, sir. Sige po, sir, pag po, para po namin ma-assessment both of them po. Good. At kung hindi sila it's with the court will decide for it. Okay. Pabor ako dyan. Padadalhin po namin dyan para kayo na bahala mag-imbestiga at gumawa ng assessment. Check po namin lahat po yan. Opo, Madam Thank you. Hurita, salamat po. Okay. Sir Rafi, kasi po may concern lang po ako regarding sa environment po. Sir, madalas po kasi sila, sir, nagiinuman sa bahay, doon sa bahay nila doon. Sir, bakit po ganun? Kasi bata po yung mga anak ko nakakita po ng mga ganun So, Ma'am Bernalyn, Hindi ba pwedeng walang ganun? lumalaki ang problema mo. Kasi isa yan pala sa paimbestigahan, kung palaging may nagiinuman doon sa tinitirahan nyo, plus meron pang aligasyon itong bata, pinanindigan niya na meron kang kahalikan, mukhang ako na mismo, parang ngayon, ayoko na mapunta sa yung bata. Sir, yung pag-iinom... Kung paniniwalaan ito mga pinagsasabi nila. Opo, yung pag-iinom po, sir, pag may birthday lang naman po sa bahay, sir, tsaka yung mga lalaki po, kapatid ko po, tsaka yung, kasi yung kapatid ko sa Grab driver po, yung nagkataon na pumunta lang naman doon mga lalaki, Grab driver po, kasama katrabaho din ng kapatid ko, dinadala nila. At may gusto rin ako ipakita sa inyo, sir, kung tamang pag-iisip pa ba yung tatay sa mga tinetext niya sa akin. Yung mag-suicide siya kasama yung mga bata. Oh. Sir, kaya ko po nagawa yan, sir, kung anong ginawa niya, sir. Tinatakot ko lang po siya kasi po ang ginawa niya, pumunta po sa burol ng nanay ko, kasama yung boyfriend niya, nag-aali-aligid doon, sir. Hindi man lang nirespeto. Kailan yung burol? Ipakita mo kung nasaan ako nung time na nung burol na yun. May trabaho ako. Hindi ko alam kailan binorol yung nanay mo. Pero sir, hindi ko yan magagawa. Ni isang lamok hindi nakakagat yung anak ko. Sandali lamang, sir, ha? Naku, sir. Ang dami niyang pinagpupusa Sir, kasi pinagte-text, sir. alam mo, pag ito ay nakarating sa MSWD, nakarating sa korte, I'm telling you right now, you will lose the custody of your children. Dahil dito, sinasabi mo, magpapakamatay ka, isasama mo yung bata sa pagpapakamatay mo. God damn. Sir, hindi ko po magagawa yan, sir. Ayan, sir, Sir, una, sir, ganito yan, ha. Ibibigay niya, ipapakita niya ito sa korte, sir. Oo, talaga, Talo ka, sir. Lahat yan, sir. Yung mga text niya, sir, hindi ko na po Kahit nasabihin mo, nagbibiro ka lang, sir. Kahit nasabihin mo, nagbibiro ka lang, the court will take this text seriously. Sir, hindi ko po magagawa sa mga anak ko yan dahil hindi ko po inaalagaan. Pero sinabi mo yan kasi tinatakot mo ako ng 3 years ko po yan, sir, inaalagaan, sir. Hindi, kaya nga, sir, granted na hindi mo magagawa yun, sir. Pero yung state of mind mo at that time na magsama ka ng loob, bakit kinakailangan mo isama dito yung mga anak mo na sasabihin mo, papatayin mo kasama sa pagpapakamatay mo. So, ibig sabihin, sir, hindi normal kang klaseng tatay. Kapag ikaw, kasi usually, pag nagkakalit tayo, doon lumalabas yung tunay natin pagkatao eh. So, dito po lumabas yung tunay ng pagkatao. Bakit na ano yan, sir? Ipapapatay daw ako ng kapatid niya, sir. Wala akong sinabing ganun. Wow. Hanapin mo yung text ko na yan. Dito nga eh. O sige, hanapin mo. Ayan o, yung text ng mga kapatid mo, pag nakita Sila kita, papapatay ang kita. Hindi ako. Wala akong alam kung anong pag-iisip nila. At the same time, nung una pinaubaya mo sa akin yung mga anak natin, alam mo kung anong sabi mo? Anong sabi mo? Para mas marami kaming time mag-iyutan ng boyfriend ko. Ayan o, text mo. O sige, i-print mo yan. Hindi ko na ipiprint, papakita Kasi, ko na. sir, Magulo tayo, sandali. Sa text niya sa'yo, puro mura.
Okay, banta. Pinaubaya niya, sir, nung una, hindi niya na kinontak for a day. Alam mo, sabi niya, sir, sa akin, para mas mahaba yung time namin mag-iutan ng boyfriend ko, alam mo kung ano ginawa ko, sir? Kinuha ko lahat ng anak ko. Oo nga yan, oh. Sir, mag-explain po ako about dyan, sir. Sandali. Talaga. Alam mo, pareho kayong sablay. Tama si Sharif. Pareho kayo may problema. Parehong hindi nasa lugar ang inyong mga pag-iisip as far as parenting is concerned. Pagdating sa korte, magpapakita ang kanyang ebidensya, siguro pati yung korte malilito. Parang binalik ko lang daw sa kanya. Di sige, kunin mo para may pahutan. Ganun kami. Sabi mo Pero dati, yung mga- Bern, sabi mo dati magbe-BF ka lang, hindi mo ililive in. Paano Kinain mo nasabi lahat ng sinabi naglilibin mo. kami? Ito nga, nag-PM na nga yung kapatid mo. Pero sir, sandali lang, sir, para sa akin personally, mabigat pa rin po yung text ninyo na magpapakamatay ka at isasama mo yung bata sa pagpapakamatay mo. Although mabigat din yung sinabi niya na yung magpapaganon siya sa ibang lalaki, pero mas matindi yung sa iyo. Sir, 3 years kong inalagaan yung mga Kaya anak nga ko, sir, Ako lang, sir. Sir, maski na... Uuwi siya sa bahay, sir. Magte-text, matutulog. Sir, makinig ka. Ang isang normal, I'm sure the netizens will agree. I'm sure, 100%. Ang isang tao na talagang tunay na nagmamahal sa kanyang mga bata at hindi siya selfish at isa siyang responsableng magulang, hindi niya isasama sa kanyang away, bakbakan man o verbal, Alam ko, sir, against pagkakamali ko sa po, kanyang sir. partner, yung mga bata, lalo pat sabihin na idadami niya sa kanyang pagpapakamatay. Yang ganong klaseng pananalita, sir, hindi nagawain ng isang normal na tatay. Alam ko, sir, pagkakamali ko po yung nasabi ko. Pero kung sa ano naman, sir, sa action, sir, sa akin naman yan, sir, eh. Okay. Siya ba, sir, Magkasama tayo, sa'yo lang sir, lumaki. Ano yung nasa mag-alaga labas ko siya, ako? sir. Ganito yan, sir, iaano ko sa inyo. Pag uwi ko ng bahay, bibili ako ng almusal, magluluto ko, tulog pa yan, sir. Ako pa magpapaligo, hindi siya marunong magluto ng ulam eh. Lahat ako, sir. Pupunta ako, paliguan ko, dadaling ko sa school, susunduin ko, kasama ko, pabitbit ko pa yung maliit ko, papasok siya, matutulog ako ng 2 hours, tapos pag nagising yung mga bata, gising din ako, tapos mga 1 hour, matutulog pa ako nun, iglip-iglip, si sir. ma'am. Tapos po, sir, pagdating niya sa bahay, sir, kakain na lang yan, sir, magte-text, tulog na, sir. Ganun lang ang lifestyle niyan, sir, sa akin. Hindi niya iniyakap yung mga bata o nakipagbandik sa mga bata? Puro text, sir. Kaya nga, sir, sabi ko sa kanya, Bern, bakit ganyan ka? Hindi niya nilalaro yung mga bata pagdating niya. Sir, Hindi ko kayo nilalaro, nag-uuti pa anak. yan, sir. Tulog na yung mga anak ko, sir. Ako pa nagpapatulog. Dadating siya sa bahay, magte-text, makikipag-chat kung kanino lalaki. So, imbis na yakapin yung mga bata, nakipag-chat. Tulog na siya, sir. Tulog na yung mga anak ko, ako pa nagpapatulog. Okay. Kaya nga po, sir, Yes, sir, ganun po. because of that, mas lalo pong i-refer ko kayo sa CSWD. Ito na lang po, Madam Bernalyn, wala akong gagawing action ngayon except na i-refer ko kayo sa CSWD. Sila po ang gagawa ng assessment, investigation, magpakita ang kayo ng mga ebidensya pinakita nyo sa amin, and then they'll make that decision. And then kung mahirapan ng CSWD, makapag-decide, tama yung sinabi ni Madam Rita Olvido, iakyat sa korte. And then the court will make a final decision. Ganun lang po, sir. So for the meantime, yung bata po, steady sa'yo. Agad-agad, pagharapin ko kayo sa CSWD. And then CSWD will conduct investigation, malalimang investigation. Okay? Sige ma'am, ganun na lang ma'am, ha? Sir, okay na yan, sir. Alam mo bang ginawa niyan, sir? Nasaksak niya na po yung kapatid Kapal na mukha mo, Bern. Ano kami, sir. Nasaksak Then, niya? before niya sinaksak yung kapatid ko, sir, tinutukan niya ako na kutsilyo, sir, kasi tabi ko tong batang to. Kinuha niya yung kutsilyo. Tinutukan niya ako dito, sabi ko, ano naman, pananakot, tatakutin mo na naman. Sabi niya, sa tingin mo, pananakot lang to, sabi niya ganon. Ibang usapan na yun, sir. Hindi pwedeng gamitin na ibang issue yun. Iba po yung issue yun, Hindi, sir. maski na, sir. Maski na.